Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 1251 hanggang 1260. Kabanata 1251. Sa puntong ito, sumabog na sa sukdulan ang alitan sa itaas ng bahay. Galit na galit ang ina ni Isabela, halos pasigaw ang bawat salita. Bakit ako nagkaanak ng isang tulad mo? Walang kwenta, pinaghirapan ka naming buhayin. Tapos ganito lang ang isusukli mo. 2 taon kang walang naiambag sa pamilya. Tapos ngayon, buntis ka at nagmamadaling magpakasal, sa isang lalaking ni singkong bride price ay wala. Kung alam ko lang na magiging ganito ka, sana't itinapon na lang kita noong ipinanganak ka. Habang umiiyak, nanginginig ang boses ni Isabela. Ma'am, wag mo pong sabihing pinaghirapan mo akong pag-aralin. Ang pagpasok ko sa kolehiyo ay dahil sa student loan. Hanggang ngayon, ako ang nagbabayad. Noong una nga, ayaw mo akong mag-aral. Gusto mo agad akong ipakasal pagtungtong ko ng 18. Sabi mo pa, mas maaga, mas mahal ang halaga ng babae. Sinubukan kong tumakas para lang makapasok sa universidad. Gusto mong sunugin ang admission letter ko. Tinakot mo akong hindi mo ako bibigyan ng kahit piso, kung itutuloy ko. Ngayon, sasabihin mong ikaw ang nagpaaral sa akin. Tumaas ang boses ng ina, puno ng galit. Ang pagluwal ko sayo, yan na ang pinakamalaking pabor na binigay ko sayo. Ni hindi ka man lang marunong magpasalamat, tapos ngayon, nagsasalita ka ng ganyan sakin? Hindi ko po gustong makipagtalo. Gusto ko lang pong magpaliwanag, sagot ni Isabela habang pinupunasan ang luha. 4 na taon ako sa kolehiyo, pero ako mismo ang naghanap buhay para makakain. Madalas akong magkasakit, hirap na hirap ako. Kung hindi dahil kay Carden, na laging tumutulong at sumusuporta, baka hindi ko na natapos ang pag-aaral, baka namatay na ako sa gutom noon. Alam niya ang hirap ng pamilya ko, pero hindi niya ako iniwan. Kaya kung siya ang pakakasalan ko, kahit walang dowry, tatanggapin ko. Hindi pa rin nagpaawat ang ama, galit na galit, walang hiyakang bata ka. Akala mo ba ikaw ang magpapasya tungkol sa dowry? Ang perang yun, para sa kapatid mo. Para makabili siya ng bahay, mag-asawa, magkaanak. Mana yun ng pamilya Jones. Kung ikaw ay magpapakasal ng ganito lang, pinatay mo na rin kami ng ina mo. Matatag ang sagot ni Isabela, bagaman nanginginig ang tinig. Ano man ang mangyari, magpapakasal ako kay Carden. Kahit maglakad pa ako papuntang Ores Hill, kahit mag-isa, itutuloy ko to. Isang matinding tunog ng bagay na binagsak ang gumulantang sa lahat. Sumigaw ang ama, tila wala na sa sarili. Papatayin kita, niloko mo kami, iniwan mo ang pamilya, habang ang bahay natin ay 30 taong gulang na't naggugunaw, tapos ang kapatid mo, mag-aasawa pa. Sa ibaba, nagulat sina Claire at Charlie sa narinig. Agad hinila ni Claire si Charlie. Tara na, hindi na to tama. Kanina pa nag-aalangan si Claire na umakyat, hindi raw dapat makialam sa away pamilya. Pero ngayon, hindi na niya kinaya. Nagmadali silang umakyat sa ika-5 palapag ng gusali. Pagdating sa itaas, agad siyang kumatok sa pinto ng Unit 501. Ilang sandali ang lumipas bago binuksan ito ng isang binatang lalaki. Tiningnan niya sila ng may pagtataka. Sino po sila? Ngumiti si Claire. Ikaw ba si Xiaofeng? Ako si Claire, kaklase ni Isabela noong high school. Naalala mo pa ba ako? Agad na lumiwanag ang mukha ng binata, namilog ang mata. Claire, syempre, naalala kita. Ang ganda mo ngayon, mas lalo kang gumanda kumpara noon. Napansin ni Charlie na parang malagkit ang titig ng binata sa kanyang asawa. Bahagyang nainis siya, kaya agad siyang lumapit at nagsalita. Han,
Sino nga ba tong batang to? Nagpakilala si Claire ng mahinahon. Si Xiaofeng, kapatid ni Isabela. Kabanata 1252. Matapos magsalita, ngumiti si Claire at ipinakilala si Xiaofeng sa kanyang kasama. Xiaofeng, ito ang asawa ko, si Charlie. Napakunot noo si Xiaofeng sa gulat. Asawa, Sis Claire, kasal ka na pala? Tumango si Claire, may bahid ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Oo, higit 3 taon na kaming kasal. Kamusta naman si ate mo? Nasa bahay ba siya? Bago pa man makasagot si Xiaofeng, lumapit ang isang babae. Maganda, may tindig na kahanga-hanga, ngunit kapansin-pansin ang 5 bakas ng kamay sa kanyang pisngi. Pilit siyang ngumiti at nagsabi, maaga kayong dumating. Bagamat taglay niya ang kagandahan, suot niya ang isang murang wedding dress. Maluwag pa ang mga lace nito, at tila minadaling isuot. Mula naman sa loob ng bahay, lumabas ang isang mag-asawang tila nasa kalagitnaang edad, mga nasa 50 taon. Parehong malamig ang kanilang mga mata habang nakatingin kina Claire at Charlie. Sino sila? Bakit sila nandito? Tanong ng babae, may bahid ng pagkairita. Sumagot si Isabela, ang babae sa wedding dress. Sa mahinahong tinig, si Claire po, kaklase ko noong high school. Nakarating na siya dito dati, pero baka po nakalimutan niyo na. Nagpakumbaba si Claire at magalang na nagsabi, magandang araw po, tita, tito. Ito po pala ang asawa ko, si Charlie. Tumango si Charlie bilang paggalang, ngunit nanatiling tahimik. Sa isang mapanuring tingin, lumapit ang ina ni Isabela at marahas na nagtanong. Isabela, anong ibig sabihin nito? Bakit mo sila dinala rito? Pinapunta ko po si Claire para ihatid ako papuntang Ores Hill. Sagot ni Isabela nang walang pag-aalinlangan. Biglang tumalim ang tingin ng ina, at galit na nagsabi. Ano, talaga bang magpapakasal ka kay Carden? Sa isang walang silbi, diretsyong tumango si Isabela. Opo, at desidido ako. Hindi ko nababawiin ang desisyong ito. Lumingon siya kay Claire. Claire, salamat sa tulong mo. Alam kong mahaba pa ang biyahe natin. Isabela, huwag mo yang isipin. Magkaibigan tayo. Nandito lang ako para suportahan ka, sagot ni Claire habang hinahaplos ang balikat ng kaibigan. Ngumiti si Isabela, kahit pa may lungkot sa kanyang mata. Sige, maaga pa naman, mas mabuting magsimula na tayo. Sige, sagot ni Claire. Umalis na tayo. Sandali lang. Biglang tumayo ang ama ni Isabela, malamig ang tingin at matalim ang boses. Isabela, gusto mong umalis at magpakasal? Sa tingin mo ba basta mo na lang magagawa yan? Kahit ang hari pa ng langit ang dumating, hindi kita hahayaang lumabas sa pintuang ito. Nanginginig sa galit, dugtong pa niya. Nakipag-ugnayan na ako sa ate mo. May kakilala siyang doktor sa ospital, sa obstetrics. Pwede siyang mag-overtime para ipa-abort yang bata mo ngayong weekend. Sumama ka na sa akin. Nabigla si Claire, at napatingin kay Isabela. Ngunit mariin ang tugon ni Isabela. Hindi ko ipapatanggal ang anak ko. At walang makakapigil sa akin na pakasalan si Carden. Kahit itakwil niyo pa ako. Basta siya ang pipiliin kong makasama. Nanlilisik ang mga mata ng ama. Kinuha ang isang rolling pin, matigas, halos kasinlapad ng kanyang pulso. Tinutok ito sa anak, sabay sigaw. Kapag lumabas ka sa pintong ito, babaliin ko ang mga binti mo. Kahit masira pa kita, mabebenta pa rin kita ng 200,000 sa mga taga-bundok. Hindi kita papayagang magpakatanga para lang sa lalaking yun. Kabanata 1253. Tahimik si Charlie mula simula. Wala siyang sinabi kahit pa marami na siyang nasaksihan, mga insulto, pagbabanta, at pagmamalupit. Alam niyang dumaan lang si Claire upang tumulong sa kaibigan, hindi para makialam sa gulo ng ibang pamilya. Ang tanging plano nila ay ihatid si Isabela sa kasal at umalis agad. Ngunit nang makita niyang sinimulang gamitin ng ama ni Isabela, ang karahasan bilang pananakot, hindi na siya nakapagpigil. Tumayo siya at marahan na lumapit sa pagitan nina Claire at Isabela.
Humarap siya sa ama ni Isabela, malamig ang tingin, at mariing nagsabi. Alam mo bang labag sa batas ang lahat ng ginagawa mo? Ang pilit na panghihimasok sa kasal ng iyong anak, ay hindi lang immoral, krimen ito. Ang pisikal na pananakit, lalo na ang pagbabanta ng karahasan, ay hindi mo pwedeng ituring na disiplina. At ang ideyang ibenta ang sariling anak, masahol pa yun sa krimen. Napuno ng pangungutya ang tingin ng matandang lalaki. Anong pakialam mo sa pamilya namin? Bata ka pa, sumisingit ka na sa usapan ng matatanda. Baka gusto mong subukan kung hanggang saan ang tapang mo. Bahagyang ngumiti si Charlie, ngunit malamig. Ngayon, napipilitan akong makialam. Pagkatapos ay tumingin siya kina Claire at Isabela. Umalis na tayo, ngayon din. Kapag may humarang sa atin, hindi ko na uulitin ang babala ko. Si Isabela ay balisa, nagmamadaling sumang-ayon. Alam niyang kung hindi sila makakarating sa hotel, na pinili ng kanyang magiging biyenan sa oras, baka tuluyan na siyang iwasan ng pamilya ni Carden. Matagal na siyang hindi tinatanggap ng mga ito, at kahit pa nakumbinsi niya si Carden na ipaglaban siya, hindi niya gustong mabigo ito. Hindi ko alintana kung magalit pa ang pamilya niya, bulong niya sa sarili. Ang mahalaga, makakasama ko siya, ngayon, sa wakas. At sa wakas, naglakas loob siyang humarap sa kanyang pamilya. Alam kong hindi niyo ako kailanman naging paborito, sabi niya, diretso ang tingin sa mga mata ng kanyang ama, ina, at kapatid. Dito na muling pumasok si Charlie. Wala kang karapatan na sirain ang desisyon niya. At kung susubukan mong humarang, handa akong protektahan siya, anuman ang mangyari. Biglang sumabat ang kapatid ni Isabela, galit na galit. Puta, kung hindi siya papayagan magpakasal, sisirain ko ang buong kasal. At ikaw, estranghero, umalis ka na bago ka pa mapahamak. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Charlie, at isang mabilis ngunit matalim na sampal ang pinakawalan. Tumilapon si Xiao Feng, ang kapatid ni Isabela sa sahig. Umiikot ang tingin. Galit na galit ang ama ni Isabela. Dinampot nito ang ruling pin at tinutok kay Charlie. Tandaan mo to, kapag sinaktan mo pa ang pamilya ko, mamamatay ka sa kamay ko. Napasigaw si Claire sa pag-aalala. Charlie, mag-ingat ka. Ngunit nanatiling kalmado si Charlie. Hindi siya gumalaw habang palapit ang ama ni Isabela, tangan ang kahoy. At sa isang iglap, bago pa ito makaatake, sinapo niya ang rolling pin, at gamit lamang ang kanyang mga kamay, binasag ito sa kalahati. Tahimik ang paligid, lahat ay natigilan. Si Charlie, tahimik pa rin, ngunit matatag. Tapos na ang palabas. Kung hindi ninyo kayang igalang ang desisyon ng anak ninyo, kami na ang maghahatid sa anak ninyo sa Orrose Hill. Kabanata 1254. Ginamit ng ama ni Isabela ang buong lakas sa pag-atake, ngunit tila ba tumama lang ito sa isang piraso ng bakal. Isang matinding pagyanig ang gumapang mula sa kanyang palad hanggang balikat, napilitan siyang bitawan ang hawak na tungkod at napaupo, habang yakap-yakap ang pulso sa tindi ng sakit. Sigaw niya habang napapangiwi sa kirot. Pagtingin niya sa ruling pin, hindi siya makapaniwala, basag ito sa gitna. Parang ginamitan ng makina, hindi ng kamay ng tao. Napuno ng takot ang mukha ng ama ni Isabela. Paano ito nangyari? Bulong niya sa sarili. Ang isang ruling pin, naputol gamit lang ang kamay? Sino ba talaga ang lalaking ito? Lalong nanlaki ang mga mata niya habang pinagpapawisan. Mukhang sanay sa laban si Charlie, parang isang bihasang martial artist. Kung susuntukin siya nito, baka hindi na siya makabangon. Wala siyang salaping pang-abogado, wala ring koneksyon. At kung magtulungan ang mga kasama nito, baka mapahamak pa siya ng tuluyan. Habang iniisip ito, unti-unti niyang nararamdaman ang pagkabaliw sa takot, at inggit sa lakas at kumpiyansa ni Charlie. Hindi siya makagalaw. Kaya't sa katahimikan ng lahat, bumulong si Charlie, tara na. Hindi na sumubok pang lumapit ang ama o ang kapatid ni Isabela. Galit sila, pero ang takot ang pumihil sa kanila.
Sa sahig, ang ina ni Isabela ay umiiyak ng malakas, halos maglumpasay. Wala kayong konsensya. Ako ang nagpalaki sa'yo, Isabela. Ganito mo lang ako tratuhin? Kung aalis ka, kung magpapakasal ka kay Carden, magpapakamatay na lang ako rito sa hagdan. Mom, halos hindi na marinig ang boses ni Isabela dahil sa pag-iyak. Pakiusap, payagan mo akong abutin ang pangarap ko. Bigyan mo lang ako ng 2 taon. Magtatrabaho ako para makatulong pa rin kay Xiaofeng. Babalik ako sa inyo, magbabayad ako para sa bahay, gagawin ko lahat ng gusto ninyo. Pero ngayon, kailangan kong ipaglaban si Carden at ang anak namin. Ngunit ang kanyang ina ay walang pakialam. Hindi kayang maghintay ni Xiaofeng. Kailangan na natin ng pera para sa bahay. Kung gusto mong umalis, mag-iwan ka ng kasulatan para sa kapatid mo, 300,000. Kung hindi mo isusulat yan, huwag mo kaming harapin ulit. Oo nga, sabat ni Xiaofeng, may bahid ng pananakot. Ate, magsulat ka na lang. Kahit hindi mo mabayaran agad, basta may hawak akong papel, hindi ako mapipilit ng mga tao. Napaluhod si Isabela, nangangatog ang tinig. Saan ako kukuha ng 300,000 sa loob ng kalahating taon? Gusto niyo ba akong itulak sa kamatayan? Ngunit malamig ang tugon ng ina niya. Kung hindi kita pipilitin, kailan ka pa matututo ng responsibilidad? Kung mahal mo kami, gumawa ka ng kasulatan ngayon din. Tahimik si Isabela. Pagkatapos ng ilang segundo, tumayo siya, hindi na umiiyak. Hindi na nagmamakaawa. Hindi ko na kayang mabuhay para sa inyo. Kung yan ang sukatan ng pagmamahal, sakripisyo, at pagiging sunod-sunuran. Patawad, wala na akong maibibigay. Tumingin siya kay Claire. Claire, tara na. Tumango si Claire, at magkasabay silang bumaba ng hagdan. Sa likuran nila ay si Charlie, tahimik na nagbabantay. Walang ni isa sa pamilya ni Isabela ang sumunod. Lahat sila ay tulalang nakatingin habang papalayo ang anak, na minsan naging sunod-sunuran. Sa itaas ng hagdan, napasigaw muli ang ina. Wala kayong puso, wala kayong konsensya, magpakamatay na lang ako, hintayin niyo na lang ang bangkay ko. Ngunit hindi na lumingon si Isabela. Hindi niya pinunasan ang mga luha. Tuloy-tuloy lang siya. Nang makababa na sila, biglang nagsalita si Xiaofeng. Nanginginig sa takot. Dad, Mom, paano to? Umalis siya talaga? Kung hindi ako ikakasal, magpapakamatay na rin ako. Parang may sindigong tumama sa ina nila. Bigla siyang tumayo mula sa sahig, hindi inalintana ang dumi sa kanyang damit. Galit na galit ang kanyang mukha habang sumigaw. Halika, kahit magpagulong-gulong pa ako sa ilalim ng gulong, pipigilan ko siya. Kabanata 1255. Nang makalabas sina Charlie, Claire, at Isabela mula sa komunidad, patuloy pa rin ang pagtulo ng luha ni Isabela. Tahimik lamang siyang umiiyak, tila nilalabanan ang bigat ng emosyon na kanyang dinadala. Si Claire, sa kabila ng tensyon, ay pilit na pinapalakas ang kanyang loob, hinahaplos ang kanyang likod at binibigkas ang mga salitang pampalubag loob. Si Charlie naman, bagamat tahimik, ay naroon lamang, mapagmasid, maingat, at tila laging handang umaksyon kapag kinakailangan. Pagdating nila sa labas ng komunidad, 2 mamahaling sasakyan ang agad na tumambad sa kanilang paningin, isang Aston Martin 177 at isang Bugatti Veyron. Parang kidlat na kumalat ang bulungan sa mga tao, at sa isang iglap, nagsipaglapitan ang mga ito upang kumuha ng litrato. Lumapit si Charlie sa Aston Martin, marahang pinapaalis ang mga taong nagkukumpulan. Binuksan niya ang pinto ng pasahero at sabay sabing, Isabela, sakay ka na. Namangha si Isabela, hindi niya maikubli ang pagkabigla habang nakatitig sa mamahaling sasakyan sa harapan niya. Claire, itong kotse, tanong niya, puno ng pagtataka at kaba. Ngumiti si Claire, huwag kang mag-alala. Hiniram ng asawa ko ito sa isang kaibigan. Alam mo naman, espesyal ang araw na ito, ikaw ang bida. Ang 2 supercar na ito ang maghahatid sa iyo sa bahay ng mga biyenan mo. Isang magandang pasimula,
at malaking tulong sa reputasyon mo. Napayuko si Isabela, bakas sa mukha ang pag-aalangan. Claire, sapat na sa akin ang BMW mo. Hindi mo kailangang manghiram pa ng ganito kamahal. Nahihiya na ako sa mga ginagawa niyo para sa akin. Ngunit malambing na tumugon si Claire, matagal na tayong magkaibigan. Sa lahat ng pinagdaanan natin, hindi ba't karapat-dapat ka ring makaranas ng ganitong klaseng suporta? Sa araw na ito, ikaw ang prinsesa. Huwag mo nang isipin ang utang na loob. Hinawakan niya sa balikat si Isabela at ngumiti. Tandaan mo, minsan lang darating ang ganitong pagkakataon. Yakapin mo ito ng buong tapang. Tara na, baka mahuli pa tayo. Tumango si Isabela, bahagyang nanginginig ang boses. Claire, salamat. Hindi ko makakalimutan ito. Ngumiti si Claire, at inalalayan siyang sumakay sa loob ng Aston Martin. Ngunit sa di kalayuan, papalapit ang pamilya ni Isabela, ang kanyang mga magulang at kapatid, tila minamadali ang paglapit sa mga sasakyan. Nakita ng kanyang ina ang mga ito at tila nawala ng kontrol. Diyos ko, ang mamahal ng mga kotse nila. Bulalas ng ina, agad niyang sinabihan ng asawa, tumakbo tayo. Magtago tayo sa gulong. Sumunod naman agad ang ama ni Isabela, at pareho silang dumapa sa ilalim ng sasakyan, isang desperadong hakbang na puno ng kahihiyan at takot. Kung aalis sila, tatapakan na lang nila tayo. Sigaw ng ina, galit at puno ng hinanakit. Nanatiling nakatayo si Xiao Feng, ang bunsong kapatid ni Isabela, hindi makagalaw sa pagkabigla. Sanay siyang mangarap ng karangyaan, at kilala niya ang mga high-end na kotse. Ngunit ang dalawang sasakyang ito, Aston Martin at Bugatti Veyron, ay lampas sa kanyang inaasahan. Milyon-milyon ang halaga ng mga ito. At kung ito ang mga sasakyan ng mga kaibigan ni Claire, gaano pa kaya kayaman ang tunay na may-ari? Nanginginig ang tuhod ni Xiao Feng sa takot. Lumingon siya kay Charlie, at sa isang malamig ngunit matatag na tinig, sinabi nito. Hindi ako isang mabait na tao, at wala akong tiyaga sa mga kagaya mo. Bibigyan kita ng 10 segundo. Ayusin mo to, o tatanggapin mo ang kapalit. Alam ni Charlie na hindi inosente si Xiao Feng. Batid niyang kilala nito ang mga sasakyan at ang halagang kalakip nito, at alam rin ni Xiao Feng na hindi nila kayang tapatan ang kapangyarihang dala ng mga ito. Dahil dito, walang nagawa si Xiao Feng kundi ang kumilos agad. Nanginginig ang boses, hinila niya ang ina at pabulong na sinabi, Ma, tumayo ka na. Hindi tayo pwede dito. Hindi mo ba naiintindihan? Ang halaga ng mga sasakyan na to, higit sa 100 milyon. Kabanata 1256. Anong nangyayari? Pagkarinig nito, tila biglang kinilabutan ang ina ni Xiao Feng. 1 bilyon. Isang halaga na hindi niya kailanman naisip na makikita sa tunay na buhay. Para sa kanya, ang taong may 1 milyong piso ay mayaman na. Kung may 10 milyon, isa ka ng pinuno ng respeto. Pero 1 bilyon, para na yon sa mga nilalang sa taas, mga Diyos ng mundo ng mayayaman. At ang higit na nakakabigla, hindi lang isa, kundi 2 sasakyan ang nagkakahalaga ng ganitong halaga. Parang hindi na ito realidad para sa kanya, kundi eksena sa pelikula. Nanlaki ang kanyang mga mata at dali-daling nagtanong, totoo ba ang sinasabi mo? Ang 2 kotse bang yun, talagang ganun kamahal? Tumango si Xiao Feng, seryoso at puno ng kaba, para bang bawat galaw niya'y pinag-iingat. Opo, pwede ba akong magbiro sa ganitong sitwasyon? Baka mamaya makaaway natin, ang isang taong hindi lang mayaman, kundi makapangyarihan din. Gusto mo bang mawalan tayo ng bahay? Nataranta ang ina ni Xiao Feng. Bigla siyang tumayo, at tila napaso sa init ng sitwasyon, agad na hinila ang asawa. Halika na, tumayo ka riyan. Tanggalin mo na yang drama mo. Hindi pa rin maabot ng isip ng ama ni Xiao Feng ang sitwasyon, kaya't si Xiao Feng na mismo ang bumulong sa kanya ng mga detalye. Pagkarinig ng ama, namutla siya, parang nawala ng dugo. Napayuko ito sa takot, hindi alam kung saan pupunta o anong dapat gawin. Pagharap nila kay Charlie,
Nagsalita si Xiaofeng na may paggalang at panginginig, "Pasensya na po kuya. Sana hindi niyo kami sasaktan. Hindi po namin alam." Tiningnan sila ni Charlie ng malamig at matalim na tingin, isang tingin na tila bumabaon hanggang kaluluwa. "Sige, kung alam niyo na ang posisyon ninyo, huwag na kayong magpakita pa. Magtago na kayo, kung hindi, tutulungan ko kayong matuto sa mahirap na paraan." Walang pag-aalinlangan, agad na tumango si Xiaofeng. "Opo, kuya, aalis na po kami." Ngayon din, hindi na lumingon si Charlie. Pumasok siya sa loob ng Bugatti Veyron, pinaandar ang makina, at sa isang iglap ay naglaho sa kalsada, parang isang anino na dumaan. Habang nagmamaneho, tumunog ang kanyang WeChat. Isang mensahe mula kay Claire. "Honey, may kilala ka bang gumagawa ng magandang wedding dress? Gusto ko sanang makahanap ng mas maganda para kay Isabela. Medyo luma na ang suot niya ngayon." Agad siyang nag-reply. "Ako na ang bahala." Sumagot muli si Claire. "Halos pareho lang kami ng taas ni Isabela. Medyo mas payat lang siya. Baka pwede mo ring tingnan ang sukat." "Thank you mahal. Asawa ko," sagot ni Charlie, "huwag ka nang magpakumbaba sa asawa mo." Habang papunta sa sunod na destinasyon, kinuha ni Charlie ang kanyang telepono at tinawagan si Warnia. Alam niyang sa mga usapin ng wedding dress, hindi sina Mr. Orville o Isaac ang dapat kausapin. Alam niyang si Warnia, isang babaeng may malasakit sa estilo at kalidad, ang tamang lapitan. Pagkasagot ni Warnia, halatang nagalak ito. "Mr. Wade," wika niya, masiglang tinig. "Ano pong maitutulong ko sa inyo?" "Warnia," tanong ni Charlie, "may alam ka bang tindahan ng wedding dress dito sa Ores Hill? Yung pinakamagaling wedding dress." Nagulat si Warnia, pero agad na ngumiti. "Para saan po? May ikakasal na kaibigan ang misis ko. Wala siyang maayos na gown, kaya gusto ko sana siyang matulungan." "Walang problema, Mr. Wade. Isang karangalan yan para sa akin." Tumigil sandali, at tila may naalala. "Sakto, ako ang nagpatayo ng Verawan Bridal. Dito sa probinsya, exclusive ito. Marami kaming haute couture wedding gowns na handcrafted, at dinisenyo ng mga eksperto sa Europa. Sabihin mo lang ang sukat ng babae at ipapahanda ko agad." Kabanata 1257. Si Verawan ang pinakakilalang Chinese na designer ng mga damit pangkasal sa buong mundo. Maging ang anak na babae ng dating Pangulo ng Estados Unidos na si Clinton, ay nagsuot ng kanyang disenyo sa araw ng kanyang kasal. Maging sina Victoria Beckham, Britney Spears, at pati ang apo ng kilalang hari ng kasino sa Macau, ay nagsuot din ng mga disenyong kasal ni Verawan sa kanilang mga espesyal na araw. Dahil sa internasyonal na katanyagan ni Verawan, karaniwan siyang nagbubukas lamang ng mga butik sa malalaking lungsod sa buong mundo. Pero sa di inaasahang pagkakataon, nagbukas siya ng tindahan sa isang second-tier city na tinatawag na Ores Hill. Ang dahilan, malapit siya sa kaibigan niyang si Warnia, na talaga namang humahanga sa kanyang mga disenyo. Dahil dito, nagpasya si Warnia na mag-invest ng bridal shop sa lungsod para maipakilala ang mga obra ni Verawan. Karaniwan, ang presyo ng isang kasuotang pangkasal ni Verawan ay aabot ng daan-daang libo. Kaya para sa karamihan, ito'y pangarap na lang. Alam ito ni Charlie. Alam din niyang hindi maayos ang kalagayang pinansyal ng kaibigan ng kanyang asawang si Claire. Kaya nang makita niyang hindi patas ang pagtrato sa kaibigan, gusto niyang tumulong para iparamdam dito na karapat-dapat din siyang igalang. Kaya naman nang alukin siya ni Warnia, na ihanda ang isang damit kasal mula kay Verawan, hindi na siya nagdalawang isip at pumayag agad. Subalit alam din ni Charlie ang halaga ng paglalagay ng limitasyon. Kaya't sinabi niya kay Warnia, "Warnia, kaibigan lang ito ng asawa ko mula high school. Huwag ka nang masyadong gumastos. Huwag na yung bagong damit o sobrang mahal. Mas mabuting pinapaupahan na lang ang dalhin at ipahiram sa amin ng isang araw." Agad namang tumugon si Warnia, "Mr. Wade, huwag ka nang mahiya.
Isa itong regalo ng kasal para sa asawa mo at sa kaibigan niya. Ngunit mariing sinabi ni Charlie. Hindi na kailangan, Warnia. Kapag naging regalo ito, mag-iiba ang kahulugan ng lahat. At idinagdag pa niya, sabi nga ng matatanda, ang pagbibigay ng sapat ay kabutihan. Ang labis ay maaaring pagmulan ng hinanakit. Gusto lang ng asawa ko na maranasan ng kaibigan niya ang magsuot ng magandang gown sa kanyang kasal. Kaya sapat na ang hiramin lang ito ng isang araw. Bagamat si Charlie ay mula sa isang mayamang pamilya, ang karamihan sa kanyang buhay ay ginugol niya sa ibaba, sa mga pagsubok at hirap. Marami na siyang nasaksihang pangit sa kalikasan ng tao. Kaya alam niyang minsan, ang pagtulong ay hindi kailangang maging perpekto. Dapat ay naaayon lang, hindi labis, hindi kulang. Gaya ng kung ang isang kaibigan mo'y nanghihiram ng 20,000 piso para sa ospital ng anak niya, at kaya mo naman, di ipahiram mo. Pero kung ikaw mismo ang magbibigay ng 200,000 piso kahit hindi naman hinihingi, baka ito pa ang magdulot ng problema sa relasyon ninyong dalawa. Naintindihan ni Warnia ang punto ni Charlie. Kaya agad siyang tumugon. Mr. Wade, naiintindihan ko. Ipapaayos ko agad ang isang gown mula sa aming popahan. Salamat, sagot ni Charlie. Pupunta na kami ngayon sa hotel. Kung handa na kayo, dadaan muna kami sa shop ninyo para may sukat at maisuot ng bride ang gown bago kami dumiretso sa venue. Walang problema, masayang sagot ni Warnia. Ipapadala ko na sa iyo ang address ng shop. Pagkatapos, nakatanggap si Charlie ng lokasyon sa WeChat. Ginamit niya ito bilang destinasyon sa navigation ng kotse, at sinimulan na nila ang biyahe patungo sa bridal shop ni Warnia. Dalawang mamahaling sasakyan ang sabay na lumabas sa expressway papasok ng lungsod. Pero imbes na dumiretso sa Hilton Hotel, ang venue ng kasal, lumihis ang direksyon ng sasakyan. Napansin ito ni Isabela, at may pagtatakang tinanong si Claire. Claire, parang mali yata ang daan natin. Hindi ito papunta sa Hilton Hotel. Ngumiti si Claire at sinabing, okay lang, sundan lang natin si Charlie. Mas mabilis ang ruta na ito kaya sapat pa rin ang oras. Gusto pa sanang magtanong ni Isabela, pero pinili na lang niyang manahimik. Kabanata 1258. Pakiramdam ni Isabela ay napakabuti ni Claire sa kanya, hindi siya kailanman ipapahamak nito. Kaya't buong tiwala siyang sumama rito. Samantala, diretsyong ipinagmaneho ni Charlie ang kotse patungo sa bridal shop ni Warnia. Pagkatigil ng sasakyan, kahit si Claire ay nabigla. Ang iniutos lang naman niya kay Charlie, ay makiusap sa kaibigan nito na ipahiram ang mas magandang damit pangkasal. Pero hindi niya inakalang dito siya dadalhin, sa mismong flagship store ng pinakasikat na designer ng wedding gown sa buong mundo. Si Vera Wang, maging siya, ni hindi nangarap na makapagsuot ng gown mula sa ganitong klase ng designer. Hindi niya inakalang may koneksyon pala ang asawa niya sa ganitong antas ng tao. Napaisip pa siya, hindi ba't ang mga bridal shop gaya nito ay kailangan pa ring kumpirmahin ang feng shui? Habang naglalaro sa isip niya ang mga tanong, bumaba na si Charlie mula sa sasakyan. Sa mga sandaling iyon, isang matangkad, elegante, at may angking karisma na babae, ang lumabas ng bridal shop. Nagulat si Claire nang makita kung sino ito, si Warnia Song, ang panganay na anak ng pamilya Song. Naalala niyang dumalaw noon si Warnia nang magbukas ang kanyang interior design studio. Sa pagkakataong yun, ramdam ni Claire ang layo ng agwat nila sa isa't isa. Isang simpleng babae lang siya sa harap ng isang tunay na sosyal at mayamang babae. Kaya ngayon, nang muling makita si Warnia, may kaba siyang naramdaman. Ayaw sana niyang bumaba ng kotse. Ngunit naalala niyang kailangang tulungan si Isabela sa pagsukat ng gown. Kaya't wala siyang ibang magagawa kundi ang lakasan ang loob at bumaba rin. Samantala, si Warnia ay nakarating na sa tapat ni Charlie at ngumiti ng may paggalang. Mr. Wade, narito na po kayo. Nagulat si Charlie at nagtanong, bakit ikaw pa mismo ang nandito? Ngumiti si Warnia at sinabing,
Mr. Wade, kayo po ang may hiling tungkol sa wedding gown. Natural lamang na ako na mismo ang mag-asikaso. Habang nag-uusap sila, napansin ni Warnia na bumaba na rin mula sa likuran ng Aston Martin si Claire. Isang saglit na selos at paghanga ang kumislap sa kanyang mata, ngunit agad siyang ngumiti at sinabing, "Nandito rin pala si Mrs. Wade." Tumango si Charlie. Sa puntong yon, nagmamadaling bumaba rin si Isabela. Kaya't sinabi ni Charlie kay Warnia, "Ang babaeng katabi ng asawa ko ay kaklase niya sa high school. Ikakasal siya ngayon, kaya sana makapaghanda agad kayo ng wedding gown na akma sa kanya." Pagkatapos niyang masuot yon, agad na kaming pupunta sa kasal. Agad tumugon si Warnia ng may sigla, "Mrs. Wade, at kayo rin po, Miss, pumasok po kayo sa loob para masubukan na ang wedding gown." Laking gulat ni Isabela nang mabasa ang malaking logo ng tindahan, Vera One. Nabigla siya at napabulalas. "Claire, ito ba ay totoo? Anong ibig sabihin nito?" Maging si Claire ay nagulat din, pero sinubukan niyang panatilihin ang composure at sinabing, "Hiniling ko lang kay Charlie na tulungan kitang makahiram ng mas magandang gown. Kaya, dito niya tayo dinala." Pagkatapos ay hinarap niya si Warnia, medyo nahihiya, at nagsabing, "Miss Song, hindi ko po inaasahan na personal kayong narito. Pasensya na po at naabala namin kayo." Ngumiti si Warnia ng mahinahon at may paggalang. "Mrs. Wade, huwag po kayong mag-alala. Pareho po kayong kagalang-galang na bisita. Anumang kailangan ninyo, ako mismo ang mag-aasikaso." Pagkasabi niya nito, siya'y tumayo ng may dignidad, at magiliw na itinuro ang pinto ng butik. "Tuloy po kayo sa loob." Kabanata 1259. Medyo kinakabahan sina Claire at Isabela habang nakatayo sa harap ng magarang bridal shop. Nag-aalangan silang pumasok, dahil alam nilang ang mga gown dito ay hindi pangkaraniwan, sobrang mahal at hindi abot kaya ng isang simpleng tao. Alam nila na kahit sa karaniwang bridal shops, ang mga custom-made gowns ay umaabot na ng 10,000 kada araw. Ngunit sa Vera One, ang upa ng isang gown ay aabot ng daan-daang libo, at kung bibilhin mo pa, milyon na ang presyo. Pakiramdam ni Isabela ay hindi siya karapat-dapat sa ganitong klaseng wedding dress. Takot siyang madumihan, masira, o hindi niya ito kayang bayaran. Kaya paano pa kaya niya maisusuot ito sa kasal? Si Claire naman ay ayaw ring masyadong malubog si Charlie sa utang na loob, dahil lang sa kaibigan niya. Napansin ni Charlie na parang natulala pa rin ang dalawa, kaya't ngumiti siya at nagsabing, "Ano pang hinihintay nyo? Pumasok na kayo, wala na tayong masyadong oras." Doon lamang natauhan si Claire. Totoo nga, medyo nahuhuli na sila, at kung patatigilan pa nila, baka hindi na sila umabot sa kasal. Kung hindi pipili si Isabela ng gown dito, ang tanging opsyon na lang ay isuot ang lumang wedding dress na suot-suot niya pa rin. Naikwento ni Isabela sa kanya sa biyahe na ang kasalukuyan niyang gown ay nirentahan lang sa isang mumurahing shop sa liblib na lugar. $300 lang kada araw, kaya tipid na tipid. At kahit na ang lace nito ay kupas at kulang-kulang na. Alam ni Claire kung paanong minamaliit si Isabela ng kanyang mga biyenan. Kung iyon pa rin ang isusuot niya, baka lalo lang siyang alipustahin ng mga ito. Kaya't mahigpit niyang hinawakan si Isabela at sinabing, "Isabela, tara na. Pumili ka ng gown dito. Hayaan mo na si Miss Song ang tumulong sa'yo." Nag-aalangan pa rin si Isabela at mahina ang tinig ng sabihin, "Claire, ang mamahal ng gown dito. Hindi ko kayang isuot yun." Mabilis ang tugon ni Claire. "Kung ayaw mong isuot yan, ang tanging opsyon mo ay tung lumang suot mo. At alam mo na kung anong sasabihin ng mga biyenan mo, kapag nakita kang ganito. Tignan mo nga, pati kotse na ginamit natin sobrang bongga. Kung magpapakita tayo ng gilas, itodo na natin. Ipakita natin sa kanila na karapat-dapat ka." Pagkasabi nito, humarap siya kay Warnia at may halong pasasalamat na nagsabi, "Miss Song, pasensya na talaga at naabala pa kayo.
Ito po ang kaklase ko sa high school, si Isabela. Ngayon po ang araw ng kasal niya. Maari po bang tulungan ninyo siyang pumili ng gown na babagay sa kanya? Ngumiti si Warnia nang may kabaitan at sinabing, Mrs. Wade, walang anuman. Ako na bahala kay Isabela. Pero kahit ganoon, nanatiling nag-aalangan si Isabela. Hindi na nagsayang ng oras si Claire. Hinawakan niya ulit ang kamay ni Isabela at sabing, tama na ang pagdadalawang isip. Ngayon lang to. Hindi ka na dapat hayaan pang maliitin ng kahit sino. At hinila niya papasok si Isabela sa bridal shop. Pagkapasok nila, agad silang nabighani sa mga kasuutang nandoon. Kahit sinong babae ay mahuhumaling sa kagandahan ng mga wedding dress, at hindi na iwasan nina Claire at Isabela na mamangha. Si Warnia, ang mismong tagapamuno ng pamilyang Song, ay tila naging personal assistant pa nila sa sandaling iyon. Magiliw niyang tinuro ang isang hanay ng mga gown at sinabing, Mrs. Wade, Isabela, itong mga gown na ito ay bahagi ng aming rental collection. Pwede kayong pumili ng kahit alin para sa kasal ngayong araw. Agad na nagtanong si Claire, Miss Song, may available po bang sukat para sa kanya? Medyo payat po kasi siya. Tumawa si Warnia at sagot niya, walang problema. Ang mga gown na ito ay may adjustable lining at design. Kahit sino ang magsuot ay para talagang tinahi para sa kanila. Pagkatapos, lumingon siya kay Isabela at mahinahong nagsabi, Isabela, kung may makita kang nagustuhan mo, sabihin mo lang. Ipagpa-fit natin agad. Ngunit si Isabela ay tila hindi pa rin makapaniwala. Para sa kanya, ang lahat ng ito ay parang panaginip. Kaya't hindi siya makapagdesisyon. Sa puntong ito, tiningnan niya si Claire, ang nag-iisang taong alam niyang maaasahan niya ngayon, na para bang humihingi ng tulong at tiwala. Kabanata 1260. Tinulungan ni Claire si Isabela na pumili ng isang napakagandang tube-top wedding dress at nagsabing, sa tingin ko, bagay na bagay ito sa iyo, mahusay na eleganteng hitsura at pinapakita pa ang iyong collarbone, na nagbibigay ng kakaibang karisma. Nag-atubili si Isabela sandali at nagsabi, kung gusto mo, ikaw na lang ang pumili. Hindi ko alam kung ano pipiliin. Sumulyap si Warnia at ngumiti. Magaling ang pananaw ni Mrs. Wade. Ang gown na ito ang pinakapopular dito. At sa tingin ko, bagay na bagay ito kay Isabela, ayon sa kanyang pangangatawan at personalidad. Agad-agad, tinawag ni Warnia ang dalawang professional na wedding assistants. Agad nilang tinanggal ang gown mula sa rack at inasikaso si Isabela patungo sa fitting room. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Isabela mula sa fitting room, suot ang puti at eleganteng tube-top wedding dress, ngunit may kaunting kaba sa kanyang mukha. Hindi siya komportable at halatang nahihiya. Lumingon si Claire at napanganga sa ganda ni Isabela. Isabela, sobrang ganda mo sa wedding dress na yan. Nahihiyang sumagot si Isabela. Ang ganda ng gown na to, parang sobra ata. Kinakabahan ako baka masira ko. Ngumiti si Warnia at nagsabi, Miss Isabela, wala po kayong dapat ipag-alala. Dahil kayo po ay kaibigan ni Mrs. Wade, wala kayong magiging problema. Lahat ng wedding dresses sa aming shop ay may insurance, kaya't kung magkaroon man ng anumang issue, kami na po ang bahala. Nakangiting sinabi ni Isabela, ay, kung ganoon pala, magaan na ang pakiramdam ko. Nakikita ni Charlie na malapit na magtanghali, kaya't nagsalita siya. Kung tama ang gown, mas mabuti pang isuot na natin ito at umalis na, kung hindi, baka mahuli pa tayo. Sumang-ayon si Claire. Tama, halika na at magmamaneho pa tayo papuntang Hilton. Lumingon siya kay Warnia at nagsabi ng taos-pusong pasasalamat. Miss Song, maraming salamat sa lahat ng tulong na ito. Ngumiti si Warnia at nagsabi ng magaan. Mrs. Wade, walang anuman. Laging handa akong tumulong. Ngunit nang marinig ni Isabela ang pangalan ni Warnia, parang nabigla siya. Warnia, ang Miss Song. Ang pamilyang Song ay ang pinakamayamang pamilya sa Ores Hill. Ang matriarch ng pamilya, si Warnia, ay may ganitong kabait na pakikitungo kay Claire, at sa asawa nito.
Tulad ng isang kidlat na dumaan sa utak ni Isabela, hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Habang si Charlie ay nagpapasalamat kay Warnia. Miss Song, maraming salamat sa lahat ng tulong. Aalis na kami ngayon. Si Warnia ay ngumiti at nagningning ang mga mata. Mr. Wade, hindi na kailangan magpasalamat. Sa mga sandaling iyon, nagbalik sa kanyang isipan ang kaganapan ilang araw na ang nakalipas, nang maglapat ang mga labi nila ni Charlie. Naalala niyang biglang kumulay ang kanyang mga pisngi ng kaunting pamumula. Habang si Claire ay nakatingin sa kanilang dalawa, may pakiramdam ng kaba sa kanyang dibdib. Bakit ganito? Bakit si Warnia ay tila nahihiya sa asawa ko? Hindi ito normal sa magkaibigan na parang may malalim na relasyon na hindi pa nila nakikita. Tila ang lihim na alingaw-ngaw ng mga mata ni Warnia ay may kasamang hindi inaasahang nararamdaman, at si Claire, na bihasa na sa mga sikretong nakatago sa mga mata ng mga tao, ay nagsimulang magtanong sa kanyang isipan. Pwede bang may ibang relasyon si Warnia kay Charlie?